Ay sa tawid ng sapa, mahabang kwentong katatakutan, walang batang tauhan. Matagal nang nakatayo ang lumang bahay na gawa sa matitibay na nara sa kabilang ibayo ng sapa. Wala na itong nakatira sa loob ng mahigit 30 taon. Sabi ng mga matatanda sa baryo, doon nanirahan ang mag-asawang sinamang Tasyo at Aling Sela kasama ang kanilang matandang kapatid na si Goryo. Walang sino man ang nakakaalam kung ano ang nangyari sa kanila. Isang umaga na lang, napansin ng mga kapitbahay na nakasara na ang lahat ng bintana, tahimik na ang buong paligid at wala na silang nakitang lumalabas o pumapasok doon. Ako si Dan, 27 taong gulang noon. Kasama ko ang aking mga kaibigan na sina Eric at Mando. Parehong nasa hustong gulang na rin. Isang gabi, habang nagiinuman kami sa labas ng bahay, napag-usapan namin ang lumang tirahan. Wala namang totoo sa mga kwento nila, sabi ni Eric habang humihigop ng alak. Takot lang sila sa dilim. Gusto nyo bang pasukin natin? Patunayan nating walang halimaw doon. Tumango si Mando. Ako naman, bagaman may kaba sa dibdib, ayaw kong magpakita ng takot. Kinuha namin ang aming mga flashlight at naglakad patungo sa lumang tulay na gawa sa kawayan na tumatawid sa sapa. Habang tumatawid kami, narinig namin ang malakas na agos ng tubig sa ibaba at ang hangin na parang bumubulong sa pagitan ng mga puno. Pagdating namin sa tapat ng bahay, amoy agad kaming naamoy ng luma at nabubulok na kahoy. Itinulak ni Eric ang pinto, hindi ito nakakandado, at bumukas ito ng may matunog na kaluskos na parang umuungol. Pumasok kami isa-isa. Ang sahig ay lumulundo sa bawat hakbang namin at ang mga anino ng mga lumang kasangkapan ay parang mga taong nakatayo sa dilim. Wala naman palang tao, di ba? Biro ni Mando, pero nanginginig ang boses niya. Napunta kami sa kusina. Doon pa rin nakahain ang mga pinggan sa mesa. Puno ng alikabok at may mga bahid na parang natuyong putik. Sa tabi may nakahawak na sandok na nakatungkod sa kaldero, parang may biglang tumigil sa ginagawa at umalis ng walang paalam. Biglang namatay ang flashlight ni Eric. Sumunod ang kay Mando. Tanging akin na lang ang may liwanag. Dan, tignan mo ang dingding. Bulong ni Eric sabay turo sa likuran namin. Dahan-dahan kong itinapat ang ilaw. Sa dingding, gamit ang tila dugo na natuyo na, may nakasulat na malalaking letra. Huwag kayong kukuha ng anumang bagay dito. Bawat kukunin nyo, may ibabalik kayo. Nang hina ang tuhod ko. Umalis na tayo, sabi ko. Ngayon na. Pero bago pa kami makahakbang, biglang sumara ang pinto sa likuran namin ng malakas. Nakarinig kami ng mabibigat na yabag mula sa itaas na palapag pababa sa hagdan. Mabagal, mabigat at parang humihila ng paa sa sahig. Kaluskos! Kaluskos! Itinaas ko ang ilaw sa hagdanan. Doon sa gitna ng dilim, nakita namin sila. 3 anino. Ang una ay matangkad, nakatungo, ang mga kamay ay nakalaylay na parang hindi gumagalaw. Ang pangalawa ay nakayuko rin, parang may dinadala sa likod. Ang pangatlo ay nakatingin sa amin ng diretso, kahit walang makitang mata. Bakit kayo pumasok? Garalgal na boses na tila sabay-sabay nilang sinabi. Wala naman kayong karapatan. Hindi nyo ba kami pinapakinggan? Naramdaman namin ang matinding lamig na tumagos sa aming mga buto. Hindi kami makagalaw, parang nakadikit ang aming mga paa sa sahig. Nakita ko kung paano dahan-dahang umangat ang kanilang mga kamay at ang mga pinto at bintana ay sabay-sabay na nagsimulang manginig. Sa wakas nagkaroon ng lakas ng loob si Mando na sumigaw at tumakbo papunta sa bintana. Binasag niya ito gamit ang upuan. Sa sandaling bumukas ang liwanag ng buwan, biglang nawala ang bigat sa paligid. Tumakbo kami ng mabilis, walang lingon, walang hinto, hanggang sa makatawid kami sa sapa at makabalik sa kabilang ibayo. Kinabukasan kasama ang ilang matatanda sa baryo, bumalik kami doon para magpaumanhin. Ngunit laking gulat namin, sarado na ang pinto ng bahay na parang walang nangyari. At sa ibabaw ng tarangkahan, may nakasabit na tuyong sanga ng sampalok na parang nagbabantay. Sabi ng pinakamatanda sa kanila, hindi nyo dapat ginalaw o pinasok ang bagay na hindi sa inyo. Ipinagbawal nila yan dahil may iniingatan silang kapayapaan na hindi nyo dapat guluhin. Mula noon, hindi na kami muling lumapit sa lugar na yon. Pero minsan kapag gabi at malakas ang hangin, tila naririnig ko pa rin ang mahinang bulong mula sa kabilang ibayo ng sapa na nagpapaalala na may mga bagay na mas mabuting hayaan na lang natin
sa kung saan sila nararapat.